So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel ko. So ayan, nandito ako sa breeding area ng ating mga guppies. At ito yung mga ref tubs natin. At ito naman yung mga gallon setup natin. Ayan. So dito tayo nagbe-breed ng ating mga guppies. So nung nakaraan nilinis ko na to. Hindi ko na nabidyohan kasi medyo busy rin tayo. At dun tapos na rin. Yan, dito tapos ko na rin. Nalinis ko na lahat yan. At dun hindi pa, yung tatlo na yan, hindi ko pa nalinis yan. At syempre ito yung lilinisin natin ngayon. So, nakikita nyo yung mga tabs ng ating Japan Blue Gold Double Sword na napakarami. Tingnan nyo naman. So yung tatlong tab na to ay naglalaman ng mga male, female at saka price section natin. Tingnan dito. So dito at dito yung mga marketable natin na ina-out na natin sa mga buyer natin. So yun, simulan natin. So yun mga pre, yung paglilinis ko ng mga ref tub natin ay gumagamit ako ng garden hose. Ayan, kita nyo naman lumalabas yung tubig dyan. So alam ko hindi ko makikita yung mga dumi sa ilalim, pero ayan, tingnan nyo. Yun, nakita niyo ba? Lumalabas yung mga dumi at saka mga poop nila sa ilalim. So, dahil yan sa tsambahan lang. Ayun, dahil green yung tubig natin, hindi ko makita yung dumi sa ilalim. Kaya yung ginagawa ko, ayan. So, ginaganyan ko lang, nilalapat ko lang sa flooring ng ating ref tub, yung ating garden hose. At saka bahala na siya kung maubos niya man o hindi, at least mabawasan natin yung tubig, makapag water change tayo, at syempre malinis natin yung bottom kasi dyan na nagmumula yung ammonia tsaka sakit ng ating mga guppies. Pero kung laging malinis nyan ay sigurado tayo na malalayo tayo sa casualty. So yan lang, ganun lang kasimple maglinis ng ref tub. So hindi ko kailangan kunin lahat tsaka linisin gaya nito. Yan, so kapag nag-igib ka dyan, nakakapagod yan. So mamaya ito lilinisin din natin. So ayan na nga mga pre, nalinis ko na. Ito, tingnan nyo, halos wala na rin dumi sa ilalim. So gaya nga ng sinabi ko kanina, tsambahan lang yung paglilinis dito kasi hindi nga natin makita. So ginaganon ko lang ganyan. Yan, pabalik-balik lang yan. Ganon lang yung ginagawa ko sa hose hanggang makarating ako dito, tsaka babalik ko na naman ulit. So alam ko hindi yan mauubos, pero at least 80% ng dumi sa ilalim ay makukuha natin. So pag nagalagay na ng bagong tubig ay goods na goods ulit at healthy na sila. So ayun, nandun na tayo mga pre. Siguro tatapusin ko yan at saka i-update ko na lang kayo mamaya. So dahil yung ref tub na yan ay yung tub ng ating mga female, at dito yung mga fry natin na ungendered pa. Ayan, lumaki na nga dahil busy tayo, pero hanapan natin yan ng paraan. Mag-gender tayo dyan. Nakikita ko na yung mga male, marami na. Lutang na. So grabe, hindi ko ma-imagine kung gaano karami to. Siguro nasa 300 pieces, 400 pieces to. So kitang-kita nyo naman, yung tubig nila ay medyo cloudy na. So ayan mga pre, tapos ko na yung dito na portion. So ito na lang yung last na portion natin. Ayan. So ayun mga pre, habang naglilinis ako ng mga ref tub natin, so may ginagawa pa ako rito. Ayan. So ito yung breeding area ng ating mga mollies. Kung nakikita nyo, yan yung dripping system natin. Ayan, goods na goods. So total nandito rin lang ako. So quick update muna tayo sa ating breeding ng ating PKBM. Ayan, yung PKBM natin dito, mga breeders natin, ayan, nagtatago sa ilalim at may nakikita na akong bagong fry. So kung naalala nyo yung last video natin, mayroon tayong mga fry na nilagay doon. So napakaraming fry doon, almost nasa 200 plus yung nilagay natin na fry dyan. Umabot ata ng 300. So ayan, diyan dito yung mga fry natin. So di na natin gagambalain. So silipin lang natin ng konti. Ayan, tingnan nyo. So eto, yan. So tingnan nyo yung mga fry natin. Ayan, so magaganda na yung katawan nila. Yung iba litaw na talaga yung pagka-balloons. So ganito karami yung fry dito. So estimated ko siguro nasa 300 pieces na yung mga fry na nilagay ko dito.
So hopefully makaka-select tayo ng marami at syempre magaganda yung katawan, yung build ng kanilang katawan, at syempre more on layer tail talaga. So dito okay na yan, na-prepare ko na yan. So lalagyan ko na lang yan ng tubig in preparation para sa grow out natin. So magsiselect ako dito ng mga gold dust balloon molly natin at siguro doon natin ilalagay, depende. So ito nilinis ko na rin, so maglalagay na lang ako dito ng tubig. So ito yung mga breeder ng ating gold dust balloon molly. So na feature ko to nung nakaraan, so tingnan nyo na lang sa ating video. Ayan, so balik tayo mga pre. At saka pala mga pre, ito yung pond, grow out pond natin. Nilagyan ko muna ng mga fry. So siguro dyan ko ilalagay yung mga naselect ko na goods. So depende. So ayun mga pre, balik tayo dito. Ayan, so halos patapos na rin. At syempre kung nakikita nyo yung mga dark color sa ilalim, yan, so yan yung mga dumi. So dyan mo ilalapat yung dulo ng ating garden hose para makuha mo, kasi hindi naman talaga natin makita kasi nga yung tubig ay green. Pero tingnan nyo, yan o, yung mga dumi, nakakarami. So ganito yung ginagawa ko kapag nagme-maintain ako dito, kasi pahirapan nga yung tubig. So konti lang, so pasensya na kayo mga pre, dahil sa avocado, ayan, so napakarami mga dried leaves dito sa ilalim. So nung nakaraan naglinis na ako dito, pero ayan na naman, ang dami na naman. So ayan, lilinisin ko to mga pre, uubusin ko to sa abot ng aking mga kaya. So ayan, update ko kayo mamaya. So ayun mga pre, tapos ko nang linisin yung tatlong ref tub natin. So parang malapit na magtakip silim, kaya bibilisan na natin. So yung gagawin ko, mag-iigib ako ng tubig. So 1 galon lang, at saka di-distribute natin sa tatlong tub na to. Kasi bukas na lang ako mag-iigib mga pre, dahil sobrang pagod na yung lolo nyo. Ayan, tingnan nyo, yung may mga patsi-patsi pa na mga dumi, pero okay lang yan. So importante, nakuha natin yung most percent ng dumi dito sa ilalim. So ayan, mag-igib na tayo mga pre. Let's go. So ayun mga pre, nag-igib na ako ng isang container. Ayan, so distribute lang natin to mga pre, dito tsaka sa dalawa. So nakikita nyo mga pre, fresh water yung ginagamit natin, direct from the poso talaga. At nakikita ko goods na goods naman sila at wala nang problema. So wala naman namamatay, wala naman nagkakasakit. So talagang effective, tsaka maganda yung quality siguro ng tubig. Suitable talaga para sa mga gapis natin. So ayan mga pre, dahil hapon na, tinakpan ko na rin yung net natin para hindi sila pasukin ng mga predators tuwing gabi. At syempre yung ref tub natin sa susunod na balik ko ay linisin natin. So ayan mga pre, medyo pagod na yung lolo nyo, at siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. So maraming salamat sa patuloy na pag-support at panood sa video ko. Please like and share, at syempre huwag kalimutan mag-comment down below para alam ko kung hanggang saan naabot yung video ko. So ayan mga pre, maraming salamat. God bless us all and bye bye.